Come again, sir? You're lying! Let's go straight to the meat of the matter, mga kababayan. Peke yung witness ni Marcoleta. Peke ho, mga kababayan. Peke. He's fake. Oo. Fake kung fake. At ang nakakalungkot dito, mga kababayan, etong individual na to ay well, he's part of the military. Kaya nakakalungkot eh. Retired. Oo, military. Nakakalungkot na may mga miyembro tayo ng hukbong sandatahan na nagpapauto kala Duterte. Hindi natin alam kung bakit. Pero it is what it is. Oh. At nakakalungkot to, no? Kasi Diyos ko naman. Oh. But anyway, eto nga. Kanina kasi, mga kababayan, natsyempohan kasi natin eh, yung paglabas ni, ano pangalan na ito? Si Orly Regala Gutesa, dating sundalo at security consultant ni Congressman Elizalde Co. Yun ho siya. Si Elizaldo Gutesa. Yan. Yan siya. Yan. Si Elizaldo Gutesa. Sabi niya, nagde-deliver sila ng basura. Basurero daw sila, guys. Basurero daw sila. Sila daw ay nagde-deliver ng basura, pero sa totoong buhay, ibig sabihin ng basura ay maleta na ang laman ay pera. Approximately 48 million yata if I'm not mistaken sa isang maleta. Approximately. Pero mga kababayan, sobrang proud na proud dito mga DDMs, no? Yung mga DDHs, mga stupids with a double DS. Tulad nito ni Cathy Binag. Sabi, Mr. Orly Gutesa, isang sundalo na nanindigan para sa ating bayan at sa kapwa niyang Pilipinong inaabuso ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Oo. Balik na naman sila sa dati nilang script. At ito ho yung kanyang testimony. Yan. Balikan natin yan. So, kanyang sinumpaang salaysay. Yarn. So, medyo mahaba yan. Ayaw doon yung naririnig at napapanood niya sa Blue Ribbon, blah, blah, blah. So, well, pakinggan natin. No? Well, pakinggan natin yung balita. Ito lang muna yung pakinggan natin. Revelasyon ng lumantad na bagong resource person sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Isang dating sundalo na taga-deliver umano ng basura na tawag nila sa milyong-milyong pera. Hindi lang daw ito sa Pasig o Taguig dinadala, kundi sa compound din mismo sa palasyo. Yan ang agenda report ni Dexter Ganive ng Abante. Okay. Siya si Orly Gutesa, 47 anyos, dating miyembro ng Philippine Marines. Siya ay lumapit nitong Miyerkules kay Senator Rodante Marcoleta at naghayag ng kahandaang magsiwalat ng kanyang nalalaman. Sa kanyang testimonya sa Blue Ribbon Committee, December 5 noong nakarang taon nang ma-hire siya bilang security consultant ni Ako Bicol Party List Representative Zalde Co. Okay, importante yung date na yun mga babae na December 5, 2024. Ang toka niya, mag-deliver ng basura. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang bigit kumulang 48 million pesos. Ang nabanggit niyang address ay bahay umano ni Congressman Co. Bukod pa ito sa Horizon Residences sa Bonifacio Global City. Pinangalanan din ni Gutesa sina John Paul Estrada at Mark Texay na mga executive assistant umano ng kongresista na nakatoka namang tumanggap ng mga basura. May isa niyang pagkakataon na may kinuha silang mali-maletang pera mula sa Pasig. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Ang nasabing mali-maletang basura, inilipat niya nila sa bahay ng kongresista sa BGC Taguig bago i-deliver sa ibang bahay. Dito na idinawit ni Gutesa si dating Speaker Martin Romualdez bilang isa sa mga nakikinabang umano sa mga kickback mula sa maanumalyang flood control projects. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence.
Sa pagtatanong ni Marcoleta, isiniwalat din ng dating sundalo na bukod sa bahay ng dating House Speaker sa BGC, nakapag-deliver din sila ng kickback sa kanyang bahay sa Nara Street, Forbes Park at sa Aguado Street sa loob ng Malacanang Complex. Pero hindi na raw niya matukoy kung sino ang tumatanggap para kay Romualdez dahil ang mga staff na raw ni Congressman Ko ang nakikipag-usap at tanging seguridad ang kanyang trabaho. Nabanggit naman ang pangalan ng isang Michael Yang na dating may-ari ng bahay sa Nara Street sa Forbes Park kung saan sila nakapag-deliver ng kickback para kay Romualdez. Umabot niya sa 3 beses kada linggo kung mag-deliver sila sa Forbes Park. Humigit kumulang 70 mga sundalo at pulis nila niya ang security detail ni Saldico. Agosto nitong taon nang mag-resign daw siya bilang security consultant ng kongresista. Kaya hiling niya ang proteksyon ng gobyerno dahil sa pangamba sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Para sa agenda. Narinig niyo yan, ha? Yung sinabi niya sa kanyang testimonya. Sworn statement niya mismo to, mga kababayan, ha? Puntahan natin yung parte na yon ng kanyang sworn statement. Ayan, Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasa ilalim sa Witness Protection Program. Dahil alam ko po na mapanganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad dito. Yan ang sinabi niya. Yun yung sinabi niya dito sa kanyang quote-unquote sworn statement. Okay. Bakit quote-unquote sworn statement? Ako, mga kababayan, I have a feeling hindi niya alam yung binasa niya. Hindi niya alam yung binasa niya. Bakit? Kasi nga dito sa paragraph number 24, sinabi niya sa kanyang sworn statement, sa huli, ako po ay nagnanais na mapasa ilalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po na mapanganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad dito. Okay. Remember that, ha? Remember that, people of the Philippines. Kati Binag. Nababasa mo naman siguro to, no? Kati Binag. Siya yung nag-post, eh. Game. Anong sabi niya sa ano mismo? Sa actual na just concerned about the safety and security of this new witness at si Master Sergeant Orly Gutesa. Matanong ko lang si Orly, may baril ka ba? Sagot. Yes, Your Honor, may service firearms po ako. Meron ka? Yes, Your Honor. May permit to carry yan? Yes, Your Honor. Very good. So you can defend yourself pag mayroong interesado sa buhay mo? Yes, Your Honor, at hindi ko na kailangan yung witness protection, Your Honor. Kaya ko sa rin. Yan ang Marines. Yan ang Marines. Paano yung ano sabi? Wait, ano ulit ang sinabi sa kanyang sworn statement? Ako po ay nagnanais na mapasa ilalim sa Witness Protection Program. Sworn statement yan. Ibig sabihin, this is true to the best of his knowledge. Ayan, Tapos ngayon, biglang babawiin niya. Sasabihin niya, kaya ko pong ipagtanggol ang aking sarili, hindi ko na po kailangan. Mga kababayan, alam mo ni Marco Beta yan. Alam ni Marco Beta na magiging inconsistent ang kanyang testimonya, ang kanyang magiging sworn statement kung tatanggihan niya yung witness protection. So anong sinabi niya? Yan ang Marines. Yan ang Marines. paano yung meron kami ritong motion sana na coveran ka ng protective custody ng Senate. Baka makatulong sa'yo. Okay lang ba o ayaw mo rin yun? Ayaw ko rin, Your Honor, at ayaw ko nang maka-istorbo pa ng iba, Your Honor. Marines! Di ba? So alam niya, mga babayan, doon pa lang alam na natin na hindi niya alam yung kanyang binasa. Malamang sa malamang, merong ibang taong nagsulat nito. At inutusan lang siya na basahin to. Item number 2. Yun yung item number 1. Medyo mababaw, di ba? Medyo mababaw. Laliman natin ng konti. Item number 2. Yung notaryo. Yung notaryo. Bakit? Ito mas malalim to. Mas malalim to, guys. Oo. Kasi this is a misrepresentation. Oo. At baka pwede pa nating sabihin na this is falsification of public documents. You know why? Alam niyo bakit? Dahil yung abogado na nakapirma dito sa kanyang testimonya, saan yun? Tinatanggi na siya yung nag-notarize. Si Attorney Pechi Rose G. Espera. Tinatanggi niya na siya yung nakapirmang abogado doon sa affidavit.
Good luck. Good luck. Ito ang sinasabi. Yan. Lawyer Pechi Rose G. Espera has disowned the bombshell affidavit of Orly Regala Gutesa, former Marine and bodyguard of Representative Zaldico, submitted to the Blue Ribbon Committee on Thursday, September 25. Ito yung kanyang sinabi sa kanyang social media post. I categorically deny notarizing, signing, or participating in the preparation of the said document. The signature and notarial details attributed to me are falsified and unauthorized. Patay. Patay. The use of my name and notarial commission in connection with the said document is spurious, fraudulent, and injurious to my reputation as a member of the bar and a commissioned notary public. Patay. Rodante Marcoleta. Alam niyo mga kababayan, ito kasi yung kwento. Oo, ito kasi yung kwento sa kung paano daw nakuha yung testimonya. Okay. Pakinggan natin si Rodante Marcoleta, mga kababayan. Tumawag po sa akin si former Congressman Mike Defensor. Tinanong ko po kung ano ang kailangan niya. Meron daw pong isang tao na matagal na po niya kung gustong kausapin para sa isang paglalahad ng kanyang nalalaman tungkol po sa ating iniimbestiga sa committee ito. Sabi ko, madali ba yan kasi meron kaming session, mag-uumpisa yun ng 3:00. Sandali lang ito, sabi niya, kasi nandito lang naman kami rito sa may Golden China. Ito pong restaurant malapit sa atin. Mga 5 minuto lang po siguro mararating natin. So ako po ay nagparaya at pinuntahan ko kung sino yung sinasabi niyang tao. Kasi po meron na raw po siyang draft na salaysay na kung gusto ko raw pong makita. So, Mr. Okay? Take note mga babayan, these are key facts to the statement of Rodante Marcoleta. Number 1, ang lumapit sa kanya ay si Mike Defensor na best friend niya. Di ba, nung panahon ng pandemic, namigay pa sila ng ivermectin. Oo. Yung gamot pang kabayo. Pinainom nila sa mga supporters nila. Mabuti na lang wala nangyari sa mga supporters nila. Oh, that's one. So, si Mike Defensor, tinawagan daw si Rodante Marcoleta para ipakilala nga etong si Gutesa. At ito raw si Gutesa, mga kababayan, ay meron ng draft. May draft na siya na testimony. Ibig sabihin, siya ay tawag dito, meron siyang kwento na nakasulat na. So, ito yung pangalawa. Okay, draft po yung nakita ni Rodante Marcoleta. Draft lamang, as he claims. Okay, tuloy natin. Kasi ako po ay nagpaunlak para makita kung talagang meron ng ganung tao at meron nga siyang gustong isalaysay. Nakita ko po yung tao at pinabasa niya po sa akin yung isang salaysay na nakaporma na po. Binasa ko po. Yun pong salaysay na yun ay nagsasabi ng kanyang pagkalungkot at siguro pagkabahala, sabi niya, na bakit nangyayari sa ating bansa ito. At nalulungkot siya, Mr. Chair, sapagkat meron siyang partisipasyon doon eh. At nung nakita ko ang kabuuan ng kanyang salaysay, meron po siyang personal na kaalaman para ikonekta si Representative Zaldico kay former Speaker Martin Romualdez. Sabi ko, hindi ako pwedeng magtagal, nabasa ko na ito, hahabol ako sa aming sesyon, 3:00. Pero kung talagang ikaw ay voluntary mong gustong gawin yan, sang-ayon sa iyong nilalahad dito, di sige, i-finalize mo yan. Sige, go! At gusto ko, ipanotaryo mo, sapagkat hindi po pwedeng hindi notaryado yan. At kung buo ang loob mo at talagang yan ay matagal mo nang iniisip, pumunta ka ako bukas ng umaga sapagkat meron kaming pagdinig. Mr. Chair, nandito po yung tao. Ayan. Diyan na muna natin i-stop, mga kababayan. Alam nyo, mga kababayan, kung totoo naman na talaga siyang mukhang gumawa na ng script si Rodante Marcoleta kung paano niya kakausapin itong taong to. Or paano niya i-introduce. Oo. Meron na siyang story sa utak niya. Meron lang mga bagay na doesn't make sense. Sabi niya, may hearing daw siya. Di ba may hearing daw siya eh. Pero, pinili niyang lumabas ng Senate grounds. Lalabas siya ng building. Pupunta siya sa isang restaurant. At doon niya kikitain yung alleged witness.
at resource person. Ba't hindi sa Senado? Wala ka bang opisina sa Senado? Hindi ba mas secure? Hindi ba? Mas secure kung gagawin ang testimonya sa Senado, hindi ba? Unang kong tanong. It doesn't make sense eh. Pangalawa, wala bang sariling notaryo etong si Rodante Marcoleta? I'm pretty sure na meron siyang abogado in his legal team who is also commissioned as a notary public. Di ba? Kasi mga babayan, kapag naandoon na kasi, nasa Senate, nasa opisina niya, kunin niya yung statement, di ba? Itatype ng notaryo, at yun, doon na. No-notarize niya right then and there, sa loob mismo ng opisina. So for me, it doesn't make sense na kung bakit pa siya lumabas ng Senate. Senador Guy, ikaw yung lumapit sa isang tao na civilian? Again, mga babayan, it does not make sense.